Ay kakausapin lang ho natin dito sa Laban o Bawi ng Meralco. Di ba? Nag-utos ng refund. Oh, magkano yung ipinababalik sa mga consumer? 9.5 billion pesos ang Meralco. Tapos, sabi ng ERC, mga ongolekta uli sila, mahigit 8 billion. Para naman daw ito doon sa mga unrecovered pass-through charges. Kasama ho dyan yung mga system loss covering 3 years. Ay, naku, ano ba ito? Jerry, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Sir Ricky. Opo. At sa mga tagapakinig niyo po. Ay, naku po. Ano ba itong laban o bawi ng Meralco? Ano? Ang ganda po nung ano nyo, pagka-describe nyo, laban o bawi talaga. Oo, hindi pa na ipapatupad, babawiin na uli. Ang ganun nga po, kung meron mang mababawas, kakapiranggot na lamang doon sa ibinawas uli. Opo. So paano assessment nyo rito? Questionin nyo ba ito? Yan po kasi mga previous na ng mga decision. Siguro yung ang hindi po kumbaga katanggap-tanggap dito sa bahagi ng Energy Regulatory Commission. Kasi nasa crisis pa tayo nasa energy crisis pa tayo So kung meron mang siguro isasampa tayo na petisyon, dapat 'yun ay kumbaga inusod na nila doon sa period after na ng energy crisis. Kasi alam naman natin na mabigat ang pasan-pasanin ngayon ng kumbaga mga electric consumers. At pinapakita na naman kung sino ang pinapaboran ng ERC yun yung pinaka-unfortunate po talaga diyan sa mga bagay na yan. At marami sa mga desisyon ng ERC talagang in most cases bias sa Meralco at sa mga distribution utility na pribado. Opo. Kasi parang sa paliwanag po nila dito sa sisingilin, matagal na raw itong tenga, parang yung sinasabi po nila. Tama po, tama po. Matagal, Po. yun din namang refund. Kumbaga, tenga rin naman yun. Yes. At parang Yes, tama din po. Oo, no? Yung gusto po nating i-highlight dito sa bagay na to, no? Kasi parang kakasona lang natin tapos agad pangako, di ba? Opo. Tapos ito kaagad yung kumbaga humarap sa atin. Oo. Yung una po nating gustong banggitin dito ay may mga nakasampa pa pong kaso laban doon sa ano dapat ang rate na ipinapataw lang sa atin mula sa distribution utility. At dito patungkol ito sa Meralco. Meralco, opo. Naka-lodge po yan ngayon sa Court of Appeals at ang pinapakita po dyan sa kaso na yan ay kumuha po kasi yung previous na ERC commission. Gumawa po sila ng study, inaudit po nila yung distribution. Kung ano po talaga dapat ang rate na o taripa na karapat dapat at lumabas doon sa study na instead of 14% ang ipinapataw ay 8% lang. Oh. So kung tutuusin, kung yun yung masusunod at ang unfortunately kailangan pang magkaso at kailangan pang against mismo sa mga decisions ng ERC kasi maganda pong mabusisi po din ng media ito. Opo. Na sa maraming decisions on rate reset. Magre-rate reset na naman po ang Meralco at Apo. distribution utility. Lagi pong nananalo ang majority in previous times. Hindi ko po alam kung anong kalalabasan nitong susunod na mga processing. At makikita po natin dito kung sino-sino yung mga commissioner na pumapanig sa Meralco at ng mga private distribution utility. Pero ito po yung findings. Findings po yan ng independent audit mismo ng ERC na kinuha ng previous na pamunuan at lumalabas na kung mapapatunayan po yun, sobrang laki ng refund na makukuha ng mga electric consumers. Uy, ang laki. And yung pangalawa po doon na gusto kong banggitin ay ito po yung kumbaga ito yung pinakamalalim na problema ng power sector na marami ang pinapasa lang sa atin ng basta-basta. At isa dyan ang system loss. Pero may mga mas malalaki po dyan yung generation charge na hindi makatarungan yung ipinipili
na pinipili na pasukin na kontrata ng Meralco. Minsan, ang kakontrata niya ay sister company pa niya. Yun. So, marami pong problema po talaga na karapat-dapat lang na yung batas mismo ay mabago. Opo, Kasi opo. dapat pinagbabawal na po yung kukuha ka ng kuryente sa sister company mo kasi prone sa manipulation po talaga yun. Right. Eksaktong conflict of interest yun. Right. Well, Kajari, hindi lang naman sa power sector nangyayari yan sa lahat. Opo, sa lahat. opo. Kahit nga eskwelahan. Tama po kayo. Kahit nga eskwelahan, Tama po kayo. may-ari ng private school kanila yung catering Kanila yung kantin. Tama po. Pero ito po, kasi may batas pag government po, di ba? May bidding po talaga. Dito, may specific po talaga na batas at ina-allow yung ganon. So, dapat talaga mabago yung batas na nag-a-allow ng ganon. May threshold pa di umano ng ano yung pwedeng pag-ariin ng pwedeng pumasok ang isang distribution utility sa pag-generate mismo. Opo. And at the same time, allowable siya na mag-contract sa sarili niya as long as hindi mabibreach yung threshold na yon. Opo. Antindi na ng pagdudusa natin na mag-breach yung threshold na yan. Which leads us dun nga sa reform ng IPIRA law. Kayo ba'y kasama ho sa Senate, mga Senate hearing tungkol dito? Ayun. Yes po. Nagpahayag na po tayo at Opo. meron po tayong omnibus na kumbaga mga panukala. In fact, meron po tayong itutulak na panibagong batas mismo. And hopefully, yun. makumbinsin natin ang mga senador at mga kongresista, ang diwa ng bagong batas ay ibabalik ulit natin sa kamay ng publiko. Ay, salamat. Yung pagtatakda kung paano pinapatakbo ang energy industry. Ay, salamat. Kasi every time naman, halimbawa, kakausapin natin ang ERC, yun naman nasasabihin, nakatali ang kamay nila sa IPIRA So, kung si Sen Risa, di ba, yung sinasabi niya, at maganda yung binabanggit niya sa hearing na hindi system loss lang ang problema rito. In fact, generation may charge. Malalaki pa po. Opo, yung mga pass-through charges na yan, dapat talaga mawala yan. Yes po, kasi hindi po makaturungan, hindi rin po natin kinokonsumo. Opo. Pero gusto ko pong banggitin, hindi po kailangan na mabago ang batas para i-reduce ng ERC ang system loss. At yun yung dapat ipanawagan natin sa ERC, si Chair Juan, kung sincero ka na nakikinig ka sa boses ng mga electric consumer din naman po siya. Opo. Yung kasalukuyan na inaalaw ang Meralco for system loss, kaya niya pong gawing kalahati yan kung gustuhin niya. Kasi nasa mandato niya po yun. So hindi kailangan ng panibagong batas para gawin yun. So kung gusto din ng Department of Energy talaga at ng mismong presidente, pwede niya nang utusan, i-reduce mo na yan doon sa anong kaya mo. Kasi ang sinasabi lang naman po ng batas ay pwedeng pasa. Kajeri. Pero may responsibility din po ang ERC na protektahan ng electric consumer. Ikaw naman, di ba nag-utos na nga ang Pangulo, umalma yung yung may-ari. sino daw papasan kumbaga na yan, Jerry, di ba? Parang tawag dito, demonstration na yan ng struggle sa kanila sa loob. Ng negosyo at ng nitong gobyerno natin. Ay nako. Tama po. Sige, so mag-aabang po tayo kasi simpleng-simple din tagos sa kaunawaan ng mga mamamayan natin. Yung naging remark naman ni Senador Erwin Tulfo na magne-negosyo ka pala. Tapos nasa kuryente ka. Ngayon, kung lugin-lugi ka dyan, huwag ka na magnegosyo. Diba? Ay nako, sige. In essence po, hindi po sila lugi. Yun nga po Well, lagi na, kahit naman hindi kuryente, sinasabi rin natin yan, kahit sa oil parang wala naman talaga nababawasan lang po talaga yung kanilang napakalaking tubo. Anyway, Jerry, sa susunod, kwentuhan po ulit tayo. Maraming salamat sa oras mo paliwanag. Thank you, sir. Maraming salamat. Salamat po. Si Ginoong Jerry Arances, Convener, Power for People Coalition. Atin po nakausap na gatid sa ating orasan 8:58 in the morning. May report ka ba, Jen?